Yan. 321.224. So, 321.224 something kilopascal. Again, yung QU natin, nakastore na yan. QU to So, QU natin na to. Kilopascal. Ito po si QU natin. So, store na lang natin yung kalater app. Mahalaga po yan. Mamaya. Mag-game tayo. So, sana nakasunod pa rin po tayo. So, yung gagawin po natin sunod natin dito sa ating puting, tingin tayo dito. Mabit, ano? Calculate the number of 28 mm diameter bars to reinforce the puting on both ways. So, ito po yung tanong natin sa number 2. So, mabilis na lang po ito. 22. Sagot yun na yata eh. 21. So, ito po nangyari dyan. Hinahanap po dito yung number of 28 bars to reinforce the puting on both ways. So, ang nangyari po kasi dito, ang gagamitin natin, yung reinforcement. Di ba? Naalala niyo po ba yung mabilisang way para masolve sa MU? Naalala niyo? Naalala po ng lahat. Sige nga po, recall natin to. Kung naalala po natin, pwede bang ang gawin natin dito ay copy-paste ko na lang to. Copy-paste ko lang tong part na to na. Ayan. Tanggalin ko lang tong part na to. So, may tatanggalin lang tayong part. Yan. 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 Okay na siguro to na. So, ano yung gagawin natin dyan, sir? Copy ko lang to. So, may gagawin po kasi tayo dito for the dimension. Kailangan daw natin reinforcement. Eh, di ba alam na po natin reinforcement natin, country calculation reinforcement natin? Naalala po? Siyempre naalala, malakas mo na kasi. So, liitan ko lang po yung ano. Tanggalin ko lang pala ito. I-crop ko muna. Crop ko lang na. Ano ba cropping to? Tanggalin ko lang siguro tong part ng MU para masulatan ko, malakihan natin onto yan. So, copy ko lang to. So, magiging tendency po niyan, ito. Yan. So, si MU natin ito. Formula natin sa MU, naalala niyo, di ba? Diretso ko na to. Kesa po natin kung saan nagmula to. Itong lang gamitin ko. Ayoko po nagpo-formulang may mahaba pa. Naalala niyo naman paano mag-solve ng MU, tama? Nilakihan ko lang ng onte, kaya po sinadya natin na ganyan yung kalaki. Okay lang? Naalala po yung part na yan? So, ang tanong, ito x natin times b. So, kailangan natin x. Di ba z natin, ito si column natin. Kung si column natin ay binigyan tayo ng 0.45 by 45, ito po magsisilbi natin yung z. Tandaan mo na ito yung z natin. Si column natin size. Okay lang? So, ibig sabihin, kung yun yung z natin, ang L natin, ito nasa baba. Hindi lang kita. Pero L yan. Ang L natin dito, bigyan tayo 5.6 meters. Ang B natin, nasolve na rin natin, 2.8 meters. Okay lang? So, L natin, can be written as what? O, di tayo tingin. Pwedeng ito na lang. So, di ba yung L natin can be written as this is equal saan? We have dalawang x plus z. Tama? Or just simply 5.6
is equal sa x natin. Ano ba yung x natin dito? So, reinforcement lang to, diretso lang to, basic lang sa atin to. Yung x natin dyan, 2.575. So, we have pa dalawang x natin times tayo ng 0.45. Okay lang? So, yung x natin dito, ang kalalabasan po niyan is equal sa 5.6. Bawasan ko ng 0.45, divide 2 ko lang. So, 2.575. So, x natin is 2.575 meters. Store ko na lang kay letter x para mabilis na lang tayo calculation. Okay lang? So, mu natin, ito yung formula ng ating mu. Direction na lang po natin. Okay, moment lang po yan. So, si QU natin, nakastore yung kay letter F. Naalala mo? Ito sa taas, si QU. 231 kilopascal yan. X natin, si X natin, nakastore kay letter X. X over 2 times B. Diba 2.8? Parang kalabasan, kilonewton meters. Ang kalalabasan po ni moment natin is, check ko lang, 321 point, tama naman siguro ito. 2981 point tayo ng 887 kilonewton meters. Store mo na lang yan kay letter M. Sige, ito. Check ko lang. F natin times X squared over 2 times 2.8. Store ko yung kay letter M. Tama naman pala. Tama naman tayo. Sunod. So, aware naman po tayo sa mangyayari sunod. Ang sunod na gagawin natin dito, ito. Etong calculation, tama? Naalala nyo? So, ang gagawin natin sunod is etong part. Paano gagawin ko dyan? So, sige, sulat ko na lang. Eto na lang, ipakita ko to. Ano ko mapakita ito? Yan, tingin tayo dito. Ito na lang ipakita natin. Tanggalin ko lang itong part na to. Ano, wala. Ayan. So, paste ko lang to siguro. Ayan. So, ito po mangyayari dyan na naman tayong MU and so on and so forth. So, ito po yung kalalabasan ng ating moment and so on. Ano magiging tendency? Diba CNT natin, aware naman tayo dyan. So, ang kalalabasan ng ating moment is paganta. So, ito po yung T natin. Alam naman na yan, ito yung C. So, maliit lang ginawa natin para dire-diretso solving natin. Patingin tayo dito. Alam naman natin that the MU is equal saan? Copy paste ko na. Kakain pala ng space. Pag sinulat ko pa, no? Ayun lang, di ko pala nasulat dyan. Yan. Naalala niyo gagawin? Ito po. Si MU natin, calculation, fee natin, 0.9, and so on and so forth. So, ang nangyayari, ito po yung calculation natin. So, direct size substitution. So, ang masasabihin natin B, ito po yung B natin, 2.8 meters. Kasi dyan tayo maglalagay ng mga bakal. 2.8 meters to. Okay lang. So, 2.8 din po yun. Diretso po tayo dito. Si, lagyan ko lang po ng additional na given. Binigyan pala tayo dito ng 690 effective depth daw po ni Puting dito. So, si effective depth daw po ni Puting is 0.69 meters. Ayun sinabi. Meron daw pong effective depth si Puting na 690. So, okay lang. Nilagay ko lang, siningit ko lang. So, mangyayari po dito, direct substitution tayo, 0.9 and so on and so forth.
So we have MU natin is equal saan? Nakastore nga po yung kay letter M is equal sa V.9, 0.85 FC prime. FC prime natin is equals po sa 20. Ano sa FC prime natin? Hindi ko alam kung ano sa FC prime. 22 po, sir. Galing! Bossing, yun yung hinihintay ko. 22, lakas. Ano sunod? Ano yung B natin kung nag-gets nyo yan? Ano yung B natin? 2,800, di ba? Dapat naka-mm. Yun, may tao pala dyan. 2,800. Napapansin niyo yung calculation natin? Mula RCD1 to RCD3, meron po ba tayong ginagawang bago? Wala naman, di ba? Parang SRB calculation. Unlike sa tinuturo po sa inyo sa college, di ba? Magamit kayo ng MN, yung RN po, mas mahaba yung pangit yun. Ano yung total depth natin? 690, tama? Ay, may nakalimutan ako. A, yung A natin. So, yun. Ito yung A natin. B natin, 2,800. Okay na to? 2,800 times tayo. Siyempre, ang ating D, 690. Again, yung nawala natin A muna. A over 2. Shift solve. Pwede ba solve nito? Pwede pa amyod. Pero check nyo na lang, ano? Yan, may notes ako dito. Di ko lang alam kung tama. So, mabilis ang sinagatan ko lang kasi. Okay lang yan. So, this is equal saan? Ang A na lalabas dito is 98 yata. So, yan, 98.777 yata. Ayan, ipacheck nyo na lang, no? Sa store natin kay A, as usual, ginagawa natin. After natin yan, magsa-summation of forces horizontal tayo. Summation of forces horizontal tayo is equal to 0. C is equal to T naman tayo dyan. So, kung C is equal to T, as usual, 0.85 kasi mag-yield yan eh. FC prime AB is equal to AS of Y. Masolve natin po si AS. Tama? 0.85. FC prime, tama, 22. Ay, taas, layo ka. Ang FC prime natin, ito po ano, tama yun. Si 22 kasi puting po tayo. So, the FC prime AB natin, tapos okay na po tayo, tama naman lahat. A natin, nakastore ang letter A. Tapos, B natin, 2,800. Yung pa rin yan. AS natin, kuligitin ko na. FY natin, 415. Pa-check ulit na. Baka mali sagot ko. AS is equal saan? 12,000? 12,462.515. Something mm squared. Sabi na lang po pag may mali akong sagot na. Kasi ito yung na, ano ko, nasa notes natin. Eh, nahanap dito sino po ba? Di ba hinahanap po dito yung number of bars? N? Eh, di ba may AS na tayo? Masolve na po natin yung number of bars. So, binigyan tayo yung diameter 28 mm. So, from that, alam mo na mangyayari. So, ang gagawin natin dito, si AS natin, yan na po ba sagot? Actually, hindi pa. Yan nga po yung problema natin dito. Bakit? Hindi na ako spacing kung kakasya na. Gandito naman pala yung spacing, pwede pa. So, yung AS natin, kino-compare natin, katulad dun sa ating slab, i-compare mo po ito, compare mo po yan to AS min. Naalala niyo AS min? Dalawa po yun, di ba? So, meron tayong AS min na, na dalawa. Sa AS min na dalawa po natin, so pakita ko na lang ang tagal. Ayoko na i-solve na. Tagal eh. Pero may notes tayo dito ng RCT4. Yung solution ni Sir Eric. Doon tayo magbase. Para hindi ako tumagal. Situation 1 pa lang tayo. Ano? Okay lang yun. RCT4 ni Sir yan.
Again, bigay ko na lang din sa inyo 'to, yung RCG4 na part. Hmm, hmm, dami palang sagot dito. Eto is minister ay, temperature bars yan, eh. Di ko nilagyan ganyan. Eto kalalabasan yan. 'Di ba iche-check po natin dito sa ating AS? Pag chineck po natin sa AS natin, 1.4 FY and so on and so forth. So, pag chineck niyo po yung ating value diyan, eto po yung AS natin. Pero 'di ba tinuro ko na po yung shortcut din natin? Naalala niyo yung shortcut? 'Di ba sinabi ko po sa inyo, maggo-govern lang po eto if what? Maggo-govern lang po ito if governs if FC prime, naalala mo, is less than or greater than 31.36 MPa. So, ang mangyayari dyan, hindi mag-govern yan. Kasi nga FC prime 22 lang eh. Kung 22 lang yan, eh hindi mag-govern to. Ang mag-govern dyan, itong 1, 6. Ito yung mag-govern sa kanang dalawa. Governs. Kung inyo mag-governs, i-compare natin sa AS. Okay lang? Governs. So, ibig sabihin, compare natin sa AS, mas malaki pa rin si AS, di ba? So, mapaprove natin dyan na mas malaki pa rin si AS kaysa kay AS minimum. Therefore, pipiliin mo po to. Therefore, use AS. Di ba? Minimum nga yan. Eh. Lumagpas ka kay minimum, eh, ito na ba yung magiging calculation? Sa AS natin, mas maganda yung nasolve mo kanina dito. Store mo na lang kay letter B. Okay lang? Etong use AS natin. Ito AS natin. Ito pa rin mag-govern na. Yan. Kung may AS na tayo, ang gagawin natin dito kay AS is, uy, ang gagawin natin dyan, solve natin number of bars, tama? Since AS natin is equal to saan po? Ito lang sa taas. Kung lang kung saan yung spacing nito, dati hanggang dito lang pala. So, pwede ba ako? Parang pwede pa na, di sa baba na lang nga para sayang space eh. Since, ang gagawin natin calculation dito, ganito po, nasa sayang space na. Ano nga? So, si AS natin is calculated as what? Pi over 4, diameter of bars, squared times n. Also, na natin number of bars, tama? So, n natin number of bars. Kapal pala na, ano natin dyan. Ibisan ko lang. Again, AS natin is calculated as pi over 4, diameter ni bars, squared, times tayo ng n. Okay na times n. Ang calculation natin dito, AS nakastart to letter B. So, pi over 4, diameter ni bars natin 28. N natin na solvable. Ang lalabas na n natin dito, pag chinek mo raw po, again, check nyo na lang sa bahay kung ano maging sagot na 20.239 sa akin. 239 something. Bars, say, n is 21. Di ba? Mas maraming bakal, mas safe. 21 bars. Ito po sagot natin. Haba pa lang solution yan, sir. Opo, yung designing talaga yung mahaba dyan. Pag di-design natin. Number 2 pa lang tayo, sir. Opo.
Next natin dito, ano yung tanong kay number 3 natin? Spacing. Spacing daw po nito. Pag spacing of shrinkage, ng mga spacing na yan, ganito. Singit na lang po natin dito. Required spacing of longitudinal bars. So, ang gagawin natin, oh, ano, sayang spacing dito. At pala, nilagay ko na lang dito sa, sayang spacing. Ang gagawin mo dito, di ba mahaba po yung N natin? Maganda nga, ini-store mo po muna to kay M. E pa sobrang haba yun, 20.239, di ko alam, mahaba po eh. 21 bars. So, spacing natin, ganito po yung spacing natin. Note natin, spacing S is equals to width divide number of bars na exact. Diba, ito po sa inyo shortcut na way. Ito yung shortcut na way. Exact. Yan. And this width over dyan na exact. Ang mangyayari po dito, direct substitution, ang width natin dito is what? Diba, 2,800 mm over exact number of bars. Di ba in-store mo nga po M yan? Yun lang problema ko. Di ko alam kung ano magiging value nito. Di kasi ako nag-store eh. Pwede ba magsabi kayong value? S? Di ko alam to eh. 133 yata yan. Eh, hindi na ako nakapag-store ng value eh. Sige na nga. Ano sagad? Pwedeng isa lang kahit isa. Ang daming sunod-sunod eh. 133. 138.34. Sige. 138.34 mm. Okay lang? So, sa mga tatanong, approximately lang to na 2,800 over tayo ng 20.239 something. Ayan, 34 something. Okay na yan. So, mangyayari dyan, ayan, say, di ba spacing, mas masinsin, mas safe. Therefore, say, S natin is equal sa, check ka sa round down. 130 yung pinaka-okay. Di ba? Mas masinsin, mas safe. Eto po sa S natin. Ganun lang yun, sir. Opo. Required ko kasi yan. Okay lang? Pero kunyari, tinatanong po, what is the spacing? Required spacing, meaning yan ay na-solve. Okay lang? Pero in fact, pag sinabi natin, what is the maximum spacing, max spacing, S max, based sa code to. Ang ginagawa natin dito, ito pa yung code natin, ano? S max natin, based on code, pag two-way bending is what? Naalala mo ba to? 5H or 450. Ay, 3H ba yan or 450? Check natin sa ating ta. So, dito po, sa ating calculation, 3H, 3H yan, 3H. Tinuro ko na ata yun dati. Naalala niyo yun sa two-way bending sa RCT2 ko ata din. RCT2 ko din naman yan. Di ba kapag two-way bending, yung naka 1.4 over pi, ito yan, ito yan. Ito yun ah. Blah, 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 blah. 3 times the thickness ng putin or 450 mm. Ibig sabihin pala, this is 3H or 450. Pag maximum spacing ng S max is equal saan? 3 times na yung total thickness, 800 or 450. Sabi pala yun, 2,400 or 450. 450. Kung maximum spacing based on the S max based on the NSFP code. Okay, so required spacing ilan talaga na-solve. Pero minsan si Mabraxi pino-compare sa dalawang yan. Pero ito pa rin magagawin dyan. Nakasunod?
Proceed tayo dito sa sunod natin. Mabilisan lang naman po calculation. Sige, hanggang tapusin natin ito muna. So, eto muna tayo. Required spacing of the shrinkage and temperature bars. Okay, since the putting. Saan muna tayo? Wait pa ganyan. Shrinkage and temperature bars. Lalagay ko ba ito? Hmm, check ko lang na kung lalagay ko lang. Sige, lagay ko na po ito. Mabilisan lang. Wait lang na. Tignisip ko kasi ilalagay pa natin, te. Sige, lagay na nga natin to. Sa exam nyo, walang ganda na, pero additional lang ba? Alam mo yung shrinkage and temperature bars? Siningit ka na ata, no? Kasi po, sa shrinkage and temperature bars, actually, di naman halos kailangan to. Kasi katulad dito, notice yung, so dito, naka-reinforce both ways. So, bakit di kailangan yung shrinkage and temperature bars? Okay, kasi po ganito po nangyari. Ito po, nga, copy ko na lang ito. So, ito po, yung spacing ng bawat isa. Ayan, tingin tayo dito. So, sa longitudinal bars natin, yung mga longitudinal bars natin dito, again, check ko lang yung spacing natin, kung tama. Kung okay naman. Ayan. Si longitudinal bars natin, ito diba may spacing 130 mm. Dito yung mga spacing ng mga longitudinal bars. Ito po yung longitudinal bars, yung mga paganto. Ayan. Yung mga spacing natin pa ganyan. Pero pag shrinkage siya, baliktaran. Okay lang? Kung kanina, si longitudinal nilagay sa 2.8. Si shrinkage temperature bars, nilalagay natin po saan? Nilalagay po natin dito sa ating part po na 5.6. Okay lang? Pero dito hindi mo kailangan. Pero explain ko lang paano mag-solve nito. Kaya nga po, pipaste ko na lang siguro kasi hindi ganun ka need sa problem po na to. Okay lang? So, ito yung ginagamit natin code. Pipaste ko na lang, no? Kasi nga po, mabilisan lang naman ta. Explain ko na lang po after. Okay, so yung mga solving po na mahaba, yun po yung magtatagal ako. Pero feel ko maintindihan din naman natin ta. Saan ta? Ang galing ko lang to ah. Ayan, ayun lang, ganyan lang calculation. Pero tanggalin ko na lang siguro yung snipping tool lang ako. Tanggalin lang natin mukha ni Sir. Ito maging sagot to. 77. Tanggalin muna natin si ERC. Ayan, tanggalin lang natin to ha. Snipping tool lang kasi may pamborang ganyan na ayos eh. Kaya, ito, Sir Eric. Eric Realuyo. Realuyo. Sir Eric Realuyo. So, copy, ay, hindi. Ano na lang tayo? Print screen. So, ito pa nangyari. Yan. So, ito pa yung ginagamit nating code. Actually, parang hindi ko pala natakal sa inyo, na. Siguro sa, dito natin takal. Sa RC dito. Sa shooting gauge and temperature bar, ginagamit natin sa slab din po. Ito, ano? Ito po yung ginagamit sa atin. Sinasabi po sa code. Pakita ko sa inyo sinasabi sa code. Ang sinasabi po ko sa code, sa shooting gauge and temperature reinforcement, so ito rin ginagamit 0.020, 0.018, 0.018, blah blah blah. Or pwede rin pong isabihin na ito rin po yan. Actually, same lang po sila, no? Ito, same na same lang po dito sa kabila nito. Mas simple pa ito. Okay lang?
Again, ginagamit natin for shrinkage and temperature bars. Tapos dito, ang S-max natin, 5H. Ito po, 5H. 5 times the slab thickness, nor 450. So, minimum natin, ano, kina-compare natin sa minimum. Ito yung minimum natin, depende kay FY. Okay lang. Sa FY natin, depende yan. So, direct substitution lang tayo. So, ang nangyari sa FY natin, di ba, 415. So, pwede natin makonsider nga po na less than 420. Actually, pwede nga ito equal dito eh. To make it short, ito po magiging tendency yan. Tingin tayo dito. Saan may gagawin ka? Ngayon, nasa na pa tayo solve eh. Ito. So, di ba sinabi ko po, ito yung gagamitin natin code? Ito po, ito yung gagamitin code. Okay, for one-way bending, kasi nga po, our just simply for shrinkage na temperature bars natin ginagamit ng code. Gross area, no? So, yung gross area, meaning yung buong area natin. Anong buong area natin? So, sana mag-guess niyo po yung gross area. Dito po sa atin, sa side view natin, ito yung side view natin. Ang gross area na tinutukoy natin, ito yung area gross. Ano yung area gross? Dito, si 5,600 mm by thickness natin na 800 mm. Ito po si shrinkage and temperature po. Ay, dito na nilalagay. Uy, yan. Copy-paste lang natin to. Copy, paste, paste, nakasunod. So, yan yung gross area. Kasi nga po, sa side bin na titingnan mo dyan, kung saan ka maglalagay ng, yan, kung saan po tayo maglalagay ng shrinkage and temperature bars. Liwanag po ba? Dati gross area. Kaya baka kasi malito tayo sa nagmula po yung mga calculation natin. Yung gross area 5,600 times 800, ito pa yan. Okay lang? So, ano po ba yung nangyari? Diba, ang nangyaring ginamit po natin 0.018 kasi po pwede nating sabihin na ang ating 415 MPa is approximately, diba, FY natin is equals po sa 420 or 415. 415, which is approximately 420. Pwede na po makonsider na 420 yan. Gamitin mo po nasa baba. So, gagamit nasa baba, mamili po tayo sa dalawa. Kung sino yung mag-govern. Ang mag-govern natin dyan, syempre, mas malaking minimum. Ito yung mag-govern sa dalawa. Okay lang? So, 4616 po yung mag-govern. Ito po yung ating calculation. Katulad kanina, number of bars. Binigyan tayo dito ng 12 mm diameter bars. Okay. So, diameter bars na to 12 mm. Kung 12 mm po to, squared n natin is equal to 72.16. Crest natin is equal saan? So, width over tayo na n, di ba 1,600 over tayo na n, ito po mangyayari dyan. So, check mo sa S-max, sabi sa inyo, 5H o 450. So, ang mag-govern pa rin is si ating 77. Nakasunod, ito po calculation ng ating S-max natin. So again, di ko na tinagalan halos for shrinkage and temperature bars lang naman siya. Okay lang. Next po natin. O siguro mamaya na lang siguro break time. Ganyan to ako magturo ano pagputing kasi po eto kahinaan ng mga estudyante. Hindi nila naiintindihan paano yung calculation. Pero hoping nagigets po natin. Lalo mamaya, force over area relay gagawin natin. Key sharing natin. As long as magigets nyo, okay na po ako dun. Na, di ko kailangan na ng maraming solution. Bibigyan ko naman kayo yung solution mamaya eh. Yung mga additional example. Eh, ang gusto ko mangyari, maintindihan mo muna sa ngayon. So, pasensya ka kanina, medyo, ano, no, hinto-hinto. May emergency lang kay ma'am. Pero yun po, I think dyan muna tayo na, ano, mag-break time muna tayo sandali. Na, break time muna po tayo. Yun lang guys, heart muna kayo kung narinig niyo yung break time. Okay na po tayo lang. So, break time tayo sandali. So, yun lang guys. Siguro, balik na lang tayo dito na alauna. Kasi papatayin ko muna recording. Stop muna or patayin.
Siguro stop na lang.